Itong palatandaan na ikaw ay lumalakad sa landas ng Diyos at hindi lang sumusunod sa sarili mong plano. May narinig akong nagsabi na kapag ang buhay ay parang nagkakagulo, maaaring nandoon ka mismo kung saan nais ka ng Diyos. Noong una, tila kakaiba ang ideyang yon, pero habang lumalalim ang aking paglalakad kasama siya, nakita ko kung gaano ito katotoo. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging tungkol sa kaginhawaan. Ito'y tungkol sa paglago. Mas mahalaga sa Kanya kung sino ang nagiging tayo habang sinusunod natin siya kaysa sa mga tagumpay na nakakamit natin. Naitanong mo na ba sa sarili mo, totoo bang sinusundan ko ang Diyos o baka ako lang ang pumili ng direksyon at tinatawag itong Kanyang daan? Marami sa atin ang nagtatanong niyan sa isang punto ng buhay. Madalas tayong manalangin, humihiling sa Diyos na ipakita ang Kanyang plano. Pero kapag hindi nangyari ang inaasahan natin, kapag may nagsarang pintuan o hindi agad dumarating ang sagot, nagtatanong tayo, Panginoon, ito ba talaga ang landas na pinili mo para sa akin? O baka naligaw na ako? Lahat ng mananampalataya ay dumaraan diyan. Kahit pamahal natin ang Diyos at buong puso siyang pinaglilingkuran, minsan ay nawawalan pa rin tayo ng malinaw na pananaw kasi ang landas ng Diyos ay bihirang tumugma sa ating inaakala. Hindi ito palaging madali o maliwanag. Minsan, dinadala niya tayo sa mabababang lugar, mga lambak na nagpapakumbaba sa atin, mga sandaling winawasak ang ating kayabangan, mga panahon ng pagsubok sa ating tiwala. Pero sa mga lugar na iyon, kadalasan, doon gumagawa ang Diyos ng Kanyang pinakakamangha-manghang gawain. Hindi lang niya inaayos ang ating buhay, binabago niya tayo mula sa loob. Minsan, inaalis niya ang kontrol sa ating mga kamay para matutunan nating umasa sa Kanya. Minsan, hinahayaan niyang magkalat-kalat ang lahat para makapagtanim siya ng mas matibay sa ating puso. Kaya ngayon, nais kong ibahagi ang 7 palatandaan na ikaw ay lumalakad sa direksyon ng Diyos, hindi lang sa sarili mong plano. Hindi lang ito magagandang salita o walang laman na pahayag. Galing ito sa Biblia at sa mga totoong kwento ng mga taong dumaan sa pagkalito, hirap at mahabang paghihintay at natuklasan ang kamay ng Diyos sa lahat ng iyon. Kung ikaw ay naliligaw, naghahanap ng kumpirmasyon o nagtataka kung lumilihis ka ng landas, manatili ka. Dahil minsan, sa gitna ng kaguluhan, tahimik na sinasabi ng Diyos, nandito kita gustong dalhin. Sa landas ng Diyos, ang simula ay kadalasang tila pababa, hindi para hiyain ka kundi para palayain ka. Ang kayabangan ay nagpapabigat sa atin. Ganoon din ang kagustuhang kontrolin ang lahat. Ang pagsubok na patunayan ng sarili ay nagpapagod at nagpapakaba sa ating puso. Dahan-dahang dinadala tayo ng Diyos sa kababaang loob, hindi para itaboy tayo, kundi para gumaan ang ating dalahin at makalakad tayo ng kasama siya. Baka nanalangin ka para sa malalaking oportunidad, pero napunta ka sa tahimik na gawain. Baka gusto mong mapansin, pero napunta ka sa likod ng eksena. Baka dati ikaw ang namumuno, pero ngayon ay naglilinis ka na lang kapag nakaalis na ang lahat. Hindi ito pagtanggi, ito ay paghahanda. Sabi sa Biblia, ibinibigay ng Diyos ang Kanyang biyaya sa mga mapagpakumbaba. Hindi siya nagkakait ng pagpapala. Nililinis niya ang iyong loob para magkaroon ng puwang ang mas mabuting bagay. Isipin mo kung paano tinuruan ng Diyos ang Kanyang mga lingkod. Bago pinamunuan ni Moises ang isang bansa, natutunan muna niyang alagaan ang mga tupa sa katahimikan. Bago namuno si Jose sa Ehipto, tapat siyang naghintay sa kulungan. Si David ay pinahiran bilang hari ng palihim, pero bumalik pa rin siya sa pag-aalaga ng tupa. Doon niya naisulat ang mga awit na kalaunan ay bumuo ng isang kaharian. Si Pedro ay nagmalaki, nabigo at napaiyak bago siya naging pinunong kayang umalalay sa iba. Maging si Jesus ay yumuko para hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad
bago niya ibinigay ang kanyang buhay. May pattern at puno ito ng biyaya. Pinapababa ng Diyos ang palalo, ginagaling ang wasak at binubuo ang mga bagay na tatagal. Sa kanyang kaharian, ang pag-angat ay madalas nagsisimula sa pagyuko. Ang kababaang loob ay hindi laging pakiramdam na espiritual. Kadalasan ito'y makikita sa pagganap ng maliliit na bagay ng buong husay kahit walang nakakakita. Maririnig ito sa mga salitang, "Nagkamali ako," "Patawad." Nagbibigay ito ng puwang para sa boses ng iba. Nakikinig ito ng mas mahaba kaysa sa komportable. Hindi ito nakikipagtalo para lang manalo. Sinasabi nito, "Hindi ko pa alam, pero matututo ako." Binabayaran nito ang mga bayarin sa tamang oras. Maaga itong dumarating, tumatawag ito pabalik. Tinutupad ang mga pangako kahit walang nakakakita. Pinararangalan ang asawa. Mabait ito sa mahirap pakisamahang katrabaho. Matiyaga ito sa customer na iniiwasan ng iba. Mukhang maliit ang mga ito, pero sa paningin ng Diyos, banal ang mga ito. Sa kaharian ng Diyos, ang tahimik at tapat na mga pagpili ay nagpapalawak ng iyong kaluluwa. Kaya habang hinahayaan kaniyang maramdaman mong maliit, ano ang ginagawa niya? Inaalis niya ang mga buhol na nagpapakaba sa iyo. Ang takot sa paghusga, ang pressure na mapahanga ang iba, ang nakasanayang habulin ang tagumpay. Tinuturuan kanyang pahalagahan ang pagsunod kaysa sa imahe, integridad kaysa kasikatan, at pangmatagalang katapatan kaysa mabilis na resulta. Pinapatahimik niya ang kaguluhan sa loob mo para mas marinig mo ang kanyang tinig. Kapag hindi binabanggit ang pangalan mo, pero masaya ka pa rin. Kapag nagsara ang pinto, pero kaya mong magpala ng iba. Kapag nagbago ang plano mo, pero marunong ka pa ring magpasalamat. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay si Kristo na lumalakas sa loob mo. Kaya kung ito ang panahon na pakiramdam mo'y hindi ka napapansin o tila hindi ka mahalaga, huwag kang mataranta. Magtanong ka ng ibang tanong. Sa halip na, bakit ito nangyayari? Subukan mong itanong, Panginoon, ano ang binubuo mo sa loob ko sa pamamagitan nito? Sa halip na paano ako uunlad, itanong mo, sino ang matutulungan ko ngayon? Basahin mo ang Filipos Kabanata 2. Hayaan mong ito ang gumabay sa iyong pag-uugali ngayong linggo. Ipagdasal mo ang taong hindi ka pinansin. Magpadala ng tahimik na mensahe ng pagpapalakas ng loob. Gawin mo ang susunod na mabuting bagay nang hindi sinasabi kahit kanino. Hayaan mong ang iyong buhay ay magpakita ng katotohanan ng Diyos kahit bago ka pa magsalita. Mapapansin mong may kakaibang nangyayari habang mas pinapalaya mo ang sarili sa pangangailangang kontrolin ang iyong imahe at ang mga resulta. Mas gumagaan ng iyong puso at mas nagiging madali ang tunay na magmahal sa kapwa. Sa tamang panahon, itinatayo ng Diyos ang kanyang pinabababa. Hindi para maging sikat ka, kundi para maging handa. Hinding-hindi nasasayang ang kababaang loob. Ginagawa niya itong karunungan, pagtitiyaga at pusong matatag sa lahat ng panahon. At kapag muli niyang inilagay ang mga responsibilidad sa iyong mga kamay, bubuhatin mo ito ng may lakas. Hindi dahil ito ang nagtatakda kung sino ka, kundi dahil hindi na ito ang may kontrol sa iyo. Iyan ang isa sa pinakamalinaw na palatandaan na ikaw ay nasa landas ng Diyos. Nagsisimula kang magkaroon ng karakter na kayang lumakad kasama siya kahit saan, sa anumang bilis, kahit hindi mapansin ng iba, dahil ang halaga mo ay nakaugat sa kanyang pag-ibig, hindi sa panlabas na tagumpay. Isa pang makapangyarihang palatandaan na ikaw ay lumalakad kasama ang Diyos ay ito. Kapag pakiramdam mong wala ka ng hawak sa mga nangyayari, pero may kapayapaan pa rin sa iyong puso, hindi mo ito maipaliwanag ng buo, basta nararamdaman mo lang may tahimik na kumpiyansa sa loob na kahit hindi mo lubos na naiintindihan ang iyong sitwasyon, alam ng Diyos ang lahat. Maaaring nagkalasug-lasug na ang iyong mga pangarap.
Baka pakiramdam mo'y walang saysay ang iyong ginagawa, pero may tinig sa puso mong bumubulong. Hindi ako nag-iisa. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay hindi galing sa sarili. Ito'y galing sa itaas. Ito ang kapayapaang tinutukoy sa Filipos 4.7, ang kapayapaang lampas sa pangunawa, na siyang nagbabantay sa iyong puso at isipan kay Kristo. Hindi mo ito kayang pekein. Dumarating ito kapag tumigil ka ng kontrolin ang lahat sa sarili mong lakas. May kakaibang kalayaan na lumilitaw kapag nauubos ang iyong lakas. Sa una, parang nawalan ka ng mahalagang bagay. Hindi mo na kontrolado ang oras, ang resulta o ang iniisip ng iba. Pero unti-unti mong mauunawaan ang isang mahalagang katotohanan. Ang pagkawala ng kontrol ay hindi nangangahulugang naligaw ka. Hindi mo kailanman hawak ang mapa. Ang Diyos ang may hawak nito simulat sa pool. Isipin mo si Pedro noong lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Nang nakatuon siya sa bagyo sa paligid, nagsimula siyang lumubog. Pero noong sumigaw siya, agad siyang inabot ni Jesus. Hindi agad tumigil ang hangin, pero tumigil ang takot ni Pedro. Ganyan kumilos ang tunay na kapayapaan. Hindi nito laging inaalis ang kaguluhan, binabago nito kung sino ka habang nasa loob ka ng unos. Kapag ikaw ang gumagawa ng sarili mong landas, nakadepende ang kapayapaan sa resulta. Kapag maayos ang lahat, ayos ka. Pero kapag hindi, parang gumuho ka na rin. Ngunit kapag sumusunod ka sa Diyos, ang kapayapaan ay nakabatay sa Kanyang presensya. At ang Kanyang presensya ay hindi nawawala kahit mukhang magulo ang paligid. Parang naglalakad ka sa isang madilim na gubat kasama ang isang pinagkakatiwalaang kaibigan na may dalang ilaw. Maaring hindi mo makita ang malayo, pero sapat na ang marinig ang kanyang mga yapak sa tabi mo para mawala ang takot. Ang ganitong kapayapaan ay hindi nagkukunwaring ayos ang lahat. Ito ang humahawak sa iyo ng matatag habang nanginginig ang paligid. Hinahayaan kang malungkot habang patuloy na naniniwala. Pinapayagan kang magtanong habang sumusunod pa rin. Itinuturo nito kung paano maghintay nang hindi nawawalan ng pag-asa. Marami ang iniisip na ang kapayapaan ay ibig sabihin ay tahimik na paligid at magaan na mga araw. Pero madalas, dumarating ang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Minsan, hinahayaan ng Diyos na magulo ang mundo mo, hindi para saktan ka, kundi para paluwagin ang kapit mo sa ideya na kaya mong kontrolin ang lahat. Dinadala ka niya sa dulo ng pagsasandig sa sarili para matutunan mong magtiwala sa Kanya. Doon nagsisimulang gumaan ang pananampalataya. Tinitigilan mong labanan ang mga laban na hindi mo naman kayang panalunan. Tinitigilan mong pilitin ang mga pintuang hindi para sa iyo. Nagsisimula kang manalangin ng ganito: Panginoon, kung hindi ito para sa akin, isara mo ito at magtitiwala ako sa iyo. At kapag isinara niya ito, nananatili ang kapayapaan. Kaya kung ikaw ay pagod, litong-lito o nabibigatan ngayon, maaaring mas malapit ka na sa plano ng Diyos kaysa sa inaakala mo. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa perpektong plano. Ito'y dumadaloy mula sa lubos na pagsuko. Natututunan mong magpahinga, hindi dahil naiintindihan mo ang lahat, kundi dahil nagtitiwala ka sa Kanya na nakakaalam ng lahat. Hindi mo kailangang makita ang bawat hakbang ng paglalakbay. Kailangan mo lang manatiling malapit sa Kanya na alam na ang buong daan. At sa paggawa nito, ang dating akala mong pagkawala ng kontrol ay nagiging simula ng tunay na kapayapaan. Dumarating ang panahon sa buhay ng bawat mananampalataya na ang salita ng Diyos ay hindi lang nagbibigay ng aliw, ito rin ay humahamon. Hindi dahil nagbabago ang Biblia, kundi dahil nagsisimula ng tumagos ang katotohanan nito sa mga bahagi ng puso nating matagal nating isinara. Binabasa mo ang isang pamilyar na talata, pero ngayon tila ito'y tumatama ng personal. Tinutudlan nito ang iyong mga palusot.
Tinutulak ka nitong patawarin ang taong gusto mong kalimutan, bitawan ang bagay na matagal mo nang kinakapitan o sundan ang daang wala sa lohika. Hindi ito palatandaan na ikaw ay nawawala. Ito ay palatandaan na hinihila ka ng Diyos palalim sa kanyang plano. Malakas ang ating sariling kagustuhan. Madalas nating akala ay isinuko na natin ang lahat, pero sa totoo lang, baka hinihingi lang natin sa Diyos na basbasan ang sarili nating ideya. Sinasabi natin, Diyos, sundin mo ang iyong kalooban, pero sa kaibuturan ng puso natin, umaasa tayong ang kanyang kalooban ay kahawig ng atin. Pagkatapos nagsasalita ang kasulatan at sinasabi nito ang mahirap tanggapin, inuutusan tayong mahalin ang mga taong nanakit sa atin, maging mabait sa mga hindi karapat-dapat at maghintay kahit gustong-gusto na nating umusad. At lumalaban ng ating makataong likas, madalas nating pinagtatalunan ng salita ng Diyos, sinusubukang ikutan ito o ipagpaliban ang ating pagsunod. Pero ang panloob na pakikipaglaban sa pagitan ng gusto natin at ng sinasabi ng kasulatan, iyan ang sagradong lugar kung saan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang espiritual na paglago ay hindi lamang para sa mga nakakabasa ng maraming talata sa Biblia. Ito'y para sa mga isinasabuhay ang mga talatang may kapalit na pagsuko o sakripisyo. Isipin mo si Jonas, alam niyang eksakto kung ano ang gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. Walang pagkalito, walang duda. Pero dahil hindi niya gusto ang utos, tumakbo siya sa kabaligtaran. At tulad ng marami sa atin, natuklasan niyang ang pagsuway ay hindi nagdadala ng kalayaan. Nagdadala ito ng kaguluhan. Pero kahit sa gitna ng kanyang kabiguan, ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang awa. Nang sa wakas ay sumuko si Jonas, ibinalik siya ng Diyos sa mismong puntong una siyang tumanggi. Minsan, ang susunod na hakbang sa ating paglalakbay ay nagsisimula sa mismong lugar kung saan huli nating sinuway ang Diyos. Kung lahat ng talata sa Biblia ay laging sumasang-ayon sa iyong opinyon, baka binabasa mo ito para lang kumpirmahin ang gusto mo at hindi para makita ang katotohanan. Madalas, inihahayag ng salita ng Diyos ang kayabangan na hindi natin alam na nandoon. Hinahamon ang ugali nating kinukonsinti at inilalantad ang mga takot na matagal na nating iniiwasan. Pero hindi ito para ipahiya tayo, ito'y para pagalingin tayo. Ang kasulatan ay parang matalas na kutsilyo ng isang bihasang siruhano. Pumuputol ito ng may layunin para alisin ang nakakasama at palitan ng tunay na buhay. Kung hahayaan mong ituwid ka ng salita, ang pagtutuwid na iyon ay magiging kaaliwan mo rin. Bakit? Dahil matututuhan mong ang mga hangganan ng Diyos ay hindi para ikulong ka, kundi para ingatan ang puso mo mula sa mga landas na patungo lang sa kawalan. Maaring ngayon, kinakaharap ng salita ng Diyos ang isang bagay sa buhay mo. Maaring ito'y isang relasyon na alam mong hindi malusog, o isang ugaling patuloy mong binibigyang dahilan, o isang tawag ng Diyos na matagal mo nang ipinagpapaliban. Hindi mo kailangang takbuhan ito, harapin mo ito, dalhin mo sa panalangin. Sabihin mo sa Diyos ang totoo, Panginoon, nahihirapan akong sumunod. Pero gusto kong gustuhin ang gusto mo. Ang ganitong katapatan ay mas hinahangaan ng langit kaysa sa pagpapanggap na maayos ka lang. Tandaan mo, ang landas ng Diyos ay hindi tungkol sa pagpapadali ng buhay. Ito'y tungkol sa paghubog ng puso mo para umayon sa Kanya. Kaya kapag nagsimulang salungatin ng Biblia ang kalooban mo, huwag kang lumayo. Lumapit ka. Diyan mo malalaman na hindi mo na sinusubukang gawing kawangis mo ang Diyos. Ikaw na ang ginagawang kawangis niya. Ika-4 na bahagi, kapag ang mga saradong pinto ay nagtuturo sa mas mabuting landas. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay pananampalataya ay ang matutong tanggapin kapag sinabi ng Diyos na hindi. Nanalangin tayo, nagplano, nangarap, at kapag mukhang umaayos na ang lahat,
bigla na lang nagsasara ang pinto. Maaring trabaho ang nawala, isang relasyon ang nagtapos, isang oportunidad ang nawala ng walang babala. Ang una nating reaksyon, pagkalito. Diyos, akala ko sa iyo ito galing. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti nating naiintindihan ang mga saradong pinto ay hindi laging pagtanggi. Madalas itong muling pagtuturo. Kapag sinabi ng Diyos na hindi siya basta may inaalis. Tinuturuan niya tayong humarap sa mas mainam. Kapag nanatiling sarado ang isang pinto, ito ay dahil may inihanda na siyang ibang pintong magbubukas sa tamang oras. Sa Aklat ng Pahayag, sinasabi na si Jesus ang may hawak ng susi ni David. Kapag binuksan niya ang isang pinto, walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya ito, walang makapipilit na buksan ito. Ibig sabihin, bawat pinto bukas man o sarado ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kapag sinusunod mo ang Diyos, ang mga landas na tila hadlang ay hindi pagkakamali. Ito'y paraan niya ng pag-iingat sa iyo. Nakikita ng Diyos ang hindi natin nakikita. Maaring ang trabahong iyon ay kukuha ng iyong kapayapaan. Maaring ang pagkakaibigang iyon ay hihilahin ka palayo sa iyong layunin. Minsan, hindi naman masama ang oportunidad, hindi lang ito ang tamang panahon. Tayo, kapag nakakita ng bukas na pinto, iniisip agad natin, ito na ang susunod. Pero ang Diyos, maaring ang tingin niya, hindi pa. Hinuhubog ko pa ang puso mo. Maaring ang paghihintay ay parang pagtigil sa galaw, pero sa plano ng Diyos, hindi ito nasasayang. Doon niya tayo hinuhubog para sa mga darating. Tingnan mo si Pablo sa Gawa 16, plano niyang pumunta sa Asya para ipangaral ang Ebanghelyo. Mabuti ang layunin niya, wasto ang hangarin. Pero pinigilan siya ng banal na espiritu, hindi dahil hindi mahalaga ang Asya, kundi dahil may itinalaga ang Diyos kay Pablo sa Macedonia na hindi pa niya alam. Hindi niya agad naunawaan ang dahilan hanggang sa nakita niya ang pangitain ng isang lalaking humihingi ng tulong. Ganyan gumabay ang Diyos. Madalas, hindi niya agad ipinapakita ang huling destinasyon. Kailangan mo munang matutunang sumunod sa Kanya kahit pa sa gitna ng mga liko at balakid. Ang nararamdaman mong pagkaantala ay kadalasan paraan ng Diyos para ituro ka sa bagong direksyon. Ang katahimikan na iniisip mong kawalan ng sagot ay maaring Kanyang paanyaya, dito ka muna dumaan. Ipinapakita ng mga saradong pinto kung ano talaga ang paniniwala natin tungkol sa Diyos. Kung iniisip nating may utang siyang ginhawa sa atin, bawat hindi ay masakit. Pero kung nagtitiwala tayong siya ay isang mapagmahal na Ama, matututo tayong magpasalamat kahit sa mga pintong hindi niya pinabuksan para sa atin. Maaring ang mga pinakamalalaking sakit ng puso ngayon ay ang mga bagay ding nagliligtas sa atin mula sa mas matinding sugat sa hinaharap. May mga taong nakita kong labis na nalungkot sa mga nawalang pagkakataon, pero pagkalipas ng mga taon, sinasabi nilang, buti na lang at hindi yon natuloy. Maaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, pero ang pananampalataya ay nagiging pinakamalakas sa pagitan ng inaasahan mo at ng plano ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nasa harap ng pintong ayaw bumukas, huwag kang mataranta. Huminga ka ng malalim, huwag mong pilitin. Sa halip manalangin ka ng ganito, Panginoon, kung hindi ito ang pintong para sa akin, bigyan mo ako ng kapayapaan habang hinihintay ko ang sa iyo. Hindi kailanman sinasayang ng Diyos ang isang saradong pinto. Madalas, ginagamit niya ito para dalhin tayo sa mga lugar na hindi natin pipiliin kung tayo lang ang masusunod. At kapag naroon na tayo, hindi na natin maiisip ang buhay na wala iyon. Kapag sa wakas ay nabuksan ang tamang pinto, makikilala mo ito, hindi dahil ito ang pinakamadaling daan, kundi dahil may dalang malalim na kapayapaang tahimik na nagsasabi, dito ka itinakda. Doon mo makikita na ang bawat pintong nagsara ay hindi para hadlangan ka, kundi para ituro kung saan ka talaga nararapat.
Ikalimang bahagi, kapag mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa tagumpay. Sa bawat mananampalataya, dumarating ang oras na nagbabago ang tanong. Hindi na natin tinatanong, magiging matagumpay ba ako rito? Kundi, magiging tapat ba ako rito? Ang pagbabagong ito ay malinaw na palatandaan na ikaw ay lumalakad sa landas ng Diyos. Dahil ang kanyang daan ay hindi sinusukat sa layo ng mararating mo o sa dami ng makakamit mo, kundi sa lalim ng iyong pagtitiwala. Sinusukat ng mundo ang tagumpay sa dami, sa parangal at sa palakpakan. Pero iba ang sukatan sa langit, pagsunod. Kapag ikaw ay tunay na sa Diyos, ang tagumpay ay hindi na tungkol sa panalo o pagkilala. Ito'y tungkol sa pagsabing oo sa Kanya kahit may kapalit. Nauunawaan ito ni Abraham ng mas malalim kaysa sa karamihan. Nang hilingin ng Diyos na ialay si Isaac, ang anak na matagal niyang hinintay, wala iyong lohika. Lahat ng pangako ng Diyos ay tila nakaangkla sa batang iyon, pero sumunod pa rin si Abraham. Nagtitiwala siyang kung ang Diyos ay humihingi ng isang napakahalagang bagay, may mas malalim siyang layunin. At doon sa bundok, natagpuan ni Abraham ang mas mahalaga kaysa sa tagumpay, ang kagandahan ng pagsunod. Naglaan ng Diyos ng tupa kapalit ni Isaac, hindi dahil perpekto si Abraham, kundi dahil nagtiwala siya kahit hindi niya naiintindihan. Iyan ang tunay na pananampalataya. Hindi ito laging nauunawaan, pero palaging nakikinig at sumusunod. Madalas nating sinasabi, gusto kong gumawa ng malalaking bagay para sa Diyos. Pero paano kung ang pinakanais niya sa atin ay ang tahimik na pagsunod? Kahit walang nakakakita, kahit walang palakpakan. Minsan, ang pagsunod ay pananatili sa lugar na gusto mo nang iwan. Minsan, ito'y ang pagbitaw sa bagay na gusto ng iba na manatili ka. Maaaring ito'y ang pagsisimula ng maliit na bagay na walang nakakapansin. O ang paglayo mula sa isang bagay na minsang bumuo ng iyong pagkakakilanlan. Ang totoo, madalas ay hindi natin nakikita ang kabuuang larawan habang naroon pa tayo. Madalas, hinihintay ng Diyos na sumunod muna tayo bago niya ipakita ang kahulugan. Kaya nga sinabi sa isang Samuel 15:22, mas mainam ang pagsunod kaysa sa handog. Ang pinakakinagagalakan ng Diyos ay hindi ang ating mga alay, kundi ang ating tugon kapag siya'y tumawag. Maraming mananampalataya ang nahihirapan dito. Iniisip natin na kung tama ang ginagawa natin, dapat may kasamang tagumpay. Pero kung totoo yon, walang kabuluhan ang buhay ni Jesus. Hindi siya nagmay-ari ng kahit ano, hindi siya namuno sa mga kilusan o nagtayo ng kaharian sa mundo. Ngunit tinupad niya ang bawat bahagi ng plano ng Diyos. Sa mata ng mundo, ang krus ay isang kabiguan, pero sa paningin ng Diyos, iyon ang pinakadakilang tagumpay. Iyan ang hiwaga ng paglalakad kasama ang Diyos. Binabaligtad nito ang kahulugan ng tagumpay ayon sa mundo. Habang patuloy kang lumalakad sa Kanya, unti-unti mong makikita ang bunga ay nangangailangan ng panahon upang tumubo. Ang katapatan ay madalas tahimik at ang tunay na tagumpay ay marinig ang Diyos na nagsasabing, magaling. Kaya kung ginagawa mo ang tama pero parang walang nangyayari, huwag kang sumuko. Maaring hindi produktibo ang hinahanap ng Diyos sa iyo ngayon. Maaring ang binubuo niya ay lakas na tumatagal kahit walang papuri. Ang gantimpala ng pagsunod ay hindi laging nakikita agad. Makikita ito sa kapayapaan ng puso, sa kaalamang ginawa mo ang ipinagawa ng Diyos. At balang araw, kapag lumingon ka, makikita mong bawat kilos ng pananampalataya, kahit gaano ito kaliit o kaila, ay lubos na nakita ng langit. Doon mo mauunawaan na hindi mo hinabol ang tagumpay, pinili mong magpasakop. At sa paningin ng Diyos, yan ang tunay na tagumpay. Ika-6 na bahagi, kapag natutunan mong mahalin ang mga dating iniiwasan. Isa pang palatandaan na ikaw ay nasa landas ng Diyos ay ito, kapag ang pagmamahal ay nagsimulang lumago sa mga lugar na dati ay imposibleng mangyari.
Mapapansin mong nagkakaroon ka ng malasakit sa mga taong dati mong binabaliwala. Nagsisimula kang magpatawad sa mga taong nanakit sa iyo. At minsan ipinagdarasal mo pa ang mga taong hindi kailanman ipinagdasal ka. Hindi mo kailangang pilitin ito. Unti-unti lang itong tumutubo sa loob mo. Dahan-dahang pinapalambot ng banal na espiritu ang matitigas na sulok ng iyong puso. Hindi mo na tinitingnan ang mga tao bilang problema, kundi bilang mga kaluluwang karapat-dapat mahalin. Ang pagbabagong ito ay hindi galing sa kabutihang asal, ito'y galing sa biyaya. Dahil habang mas lumalapit ka sa Diyos, mas nagiging kawangis ng puso niya ang iyo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:44, "Ipagdasal ninyo ang mga umuusig sa inyo." Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Madaling mahalin ang mga taong nagmamahal din sa atin. Pero ang tunay na patunay na ang Espiritu ay kumikilos sa buhay mo ay kapag pinipili mong maging mabait sa taong hindi karapat-dapat. Doon mo mauunawaan na ang pagmamahal ay hindi lang damdamin, ito ay pagsunod. Hindi sinabi ng Diyos na dapat mong maramdaman ang lambing para sa lahat. Pero tinawag niya tayong magpakita ng habag. At kapag ginawa mo ito, may makapangyarihang nangyayari. Unti-unting nawawala ang kapit ng kapaitan. Ang pagpapatawad ay maaaring hindi burahin ang nakaraan, pero tinatanggal nito ang kontrol nito sa iyo. Tingnan mo si Jesus sa krus, napalibutan siya ng mga taong nang insulto at nagpako sa kanya. At gayon paman, sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Hindi iyon kahinaan, iyon ay banal na lakas. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naghihintay na magbago ang tao bago magpakita ng habag. Nagpapakita siya ng habag para sila ay mabago. Kapag malapit ka sa Diyos, itinuturo niya sa iyo ang ganitong uri ng pagmamahal. Minsan inilalagay ng Diyos sa buhay mo ang mga taong sumusubok sa iyong pasensya, hindi para galitin ka, kundi para ipakita kung hanggang saan kayang umabot ang kanyang biyaya sa pamamagitan mo. Ang mga taong pinaka-iniiwasan mo ay kadalasang ginagamit niya upang hubugin ang iyong puso. Ang pagmamahal sa mahirap mahalin ay hindi ibig sabihin na tinatanggap mo ang masamang asal nila o hinahayaan mong saktan ka muli. Ibig sabihin nito'y hindi mo hinahayaan na kontrolin ng kanilang ginagawa ang iyong tugon. Ibig sabihin nito'y mananatili kang kalmado kahit sila ay hindi. Pipiliin mong magsabi ng katotohanan ng may kabaitan kaysa sa mapanakit na salita. Pipiliin mong manalangin kaysa gumanti at pagtitiwalaan mo ang Diyos sa resulta imbes na kunin ito sa sariling kamay. Bawat beses na ganun ka tumugon, napapansin ito ng langit. Dahil ang ganitong pag-ibig ay hindi galing sa sarili nating lakas. Ito'y dumadaloy mula sa Espiritu sa loob natin. Ito'y bunga ng pagtitiwala sa Diyos na sapat upang bitawan ang galit at hayaang siya ang manguna. Maaring may isang tao ngayon sa buhay mo na mahirap mahalin. Maaring kaibigan na bumigo sa iyo, kamag-anak na hindi kailanman nakaunawa, o taong ang salita ay patuloy pa ring nakakasakit. Hindi mo kailangang magmadaling magpatawad, pero huwag mo ring hayaang tumigas ang iyong puso. Ialay mo ang taong iyon sa Diyos. Hilingin mong tulungan kanyang makita sila gaya ng pagtingin niya sa kanila. Maaring magulat ka na lang, makakaramdam ka ng habag sa puso mong dati ay puno ng sama ng loob. Diyan mo malalaman na ikaw ay lumalakad sa landas ng Diyos kapag marunong kang magmahal, hindi dahil madali ito, kundi dahil minahal ka niya muna. At habang dumadaloy ang pag-ibig niya sa iyo, hindi lang nito naaabot ang iba, unti-unti ka rin nitong pinagagaling. Kapag ang mga karaniwang sandali ay nagsimulang maging walang hanggan, isa sa pinakamagandang palatandaan na ikaw ay lumalakad kasama ang Diyos ay kapag ang pang-araw-araw na buhay ay nagsisimulang magkaroon ng malalim na kahulugan. Ang mga bagay na dati tila maliit ay bigla na lang nagiging banal. Isang tahimik na panalangin sa umaga, isang mabait na kilos,
isang matiising tugon sa pamilya. Unti-unti mong nauunawaan, wala ni isa mang sandali ang aksidente. Kahit ang pinakamaliit na gawa ng pananampalataya ay bahagi ng isang mas dakilang plano. Parang ang pader sa pagitan ng langit at lupa ay numinipis at nararamdaman mong ang kawalang hanggan ay dumadampi na sa iyong araw-araw na buhay. Ang langit ay hindi lamang isang malayong patutunguhan. Dumidikit na ito sa mga kasalukuyan mong sandali. Kapag namumuhay ka ayon sa sariling plano, lagi mong hinahabol ang tila urgent, pero mabilis lang itong lumilipas. Kapag lumalakad ka kasama ang Diyos, kahit ang mga simpleng gawain ay nagkakaroon ng layunin. Paghuhugas ng pinggan, pagmamaneho papunta sa trabaho, pakikinig ng buong atensyon, lahat ng ito ay nagiging isang uri ng pagsamba kapag nakatuon ang puso mo sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ni Pablo sa Kolosas 3:23 nang sinabi niya, "Anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito ng buong puso na parabang para sa Panginoon." Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas maraming relihiyosong bagay. Ito'y tungkol sa paggawa ng mga karaniwang gawain ng may pusong lubos na iniaalay sa Diyos. Ang espiritual ay hindi pumapalit sa karaniwan, binabago nito ang kahulugan nito. Isipin mo si Jose, matapos ang pagtataksil, pagkaalipin at pagkakakulong, lumingon siya at sinabi, "Ang balak ninyo ay masama laban sa akin, pero ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan." Ganyan ang nangyayari kapag lumalakad ka kasama ang Diyos. Nagsisimula kang makita ang kamay niya sa mga bahagi ng buhay mong dati ay tila wasak. Ang sakit, ang paghihintay, ang mga nawalang oportunidad. Lahat ng iyon ay bahagi pala ng kwento na siya lamang ang makapagsusulat. At totoo rin yan sa buhay mo, ang mga araw na akala mong nasayang, ang mga panalangin tila walang sagot, ang mga luha mong iniyak ng walang nakakakita, wala ni isa ang nawala. Lahat ng ito ay hinahabi niya sa isang mas malaking larawan na balang araw ay magiging ganap na malinaw. Nagbabago ang pananaw mo, hindi ka na nagmamadali, natututunan mong pansinin ang maliliit na biyayang nasa paligid mo. Ang init ng araw sa iyong balat. Isang mensahe mula sa kaibigan sa tamang oras. Isang sandali ng katahimikan sa gitna ng magulong araw. Ang pasasalamat ay pumapalit sa pagkabalisa. Ang pagsamba ay kusang dumadaloy mula sa iyong puso. Unti-unti mong nauunawaan, ang paglalakad kasama ang Diyos ay hindi lang tungkol sa pagpunta sa langit balang araw. Ito ay tungkol sa pagpayag na baguhin ng langit kung paano ka namumuhay ngayon. Bawat sandali ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang kanyang pag-ibig at biyaya sa mundo. Kaya kung ikaw ay nasa isang panahon na tila karaniwan lang, walang malalaking pagbabago, walang dramatikong sagot, huwag mo itong maliitin. Madalas, ang kabanalan ay nagtatago sa loob ng routine. Hinuhubog ng Diyos ang puso mo sa pamamagitan ng matiyagang ritmo ng presensya, pagmamahal at panalangin. Magpatuloy ka, patuloy mong gawin ang tama kahit mukhang walang nakakapansin. Dahil sa landas ng Diyos, walang anumang bagay na ginawa sa pag-ibig ang kailanman maliit. At balang araw, kapag lumingon ka, makikita mong ang mga simpleng sandaling akala mo'y walang halaga. Sila pala ang mismong humubog sa iyo tungo sa kawalang hanggan. Konklusyon, kapag napagtanto mong ginagabayan ka na pala ng Diyos sa buong panahon, kapag iniisip natin ang paglalakad kasama ang Diyos, madalas natin itong iniimahing isang tuwid at malinaw na daan na madaling sundan. Pero sa totoo lang, karamihan sa atin ay nakikilala lamang ang kanyang landas kapag lumingon tayo pabalik. Doon natin nakikita kung paano tayo inihanda ng mga panahon ng kababaang loob. Kung paanong ang mga bagyo ang nagturo sa atin ng kapayapaan. Kung paano tayo itinuwid ng kanyang salita. Kung paanong ang bawat pintong nagsara ay naging proteksyon pala. Kung paanong ang pagsunod ay nagpamalambot ng ating mga puso. Kung paanong binago ng kanyang pag-ibig ang paraan ng pagtingin natin sa kapwa.
at kung paanong ang mga karaniwan ay naging banal. Kapag nagsimulang magsama-sama ang lahat ng bahagi, doon natin napagtatanto na ang Diyos ang gumagabay sa atin simula't simula pa. Ang kanyang landas ay hindi laging komportable pero palaging may kahulugan. Dumaan man ito sa malalalim na lambak o sa matataas na burol na hindi natin inaasahan, bawat liko at daan ay hinugis ng kanyang karunungan. Minsan dinadala niya tayo sa mga panahon ng kasaganahan, minsan sa mga panahon ng pangangailangan. May mga araw ng saya, may mga araw ng luha, pero anuman ang hitsura ng ating paglalakbay, hindi tayo iniiwan ng kanyang presensya. Ang parehong daan na nagpapakumbaba sa atin ay siya ring nagdadala ng kagalingan. Ang mga aral na nag-aalis ng ating kayabangan ay siyang nagbibigay ng tunay na kalayaan sa ating kaluluwa. Diyan mo malalaman na ikaw ay lumalakad sa kanyang daan kapag binabago nito kung sino ka mula sa loob. Maaring ngayon, hindi mo pa nakikita ang kabuuang larawan. Matagal ka nang nananalangin pero wala pa rin ang sagot. Matagal ka nang sumusunod pero parang malayo pa rin ang gantimpala. Huwag kang sumuko. Ang katahimikan ay hindi ibig sabihin na malayo ang Diyos. Ibig sabihin niya ay may ginagawa siya na hindi mo palang nakikita. Pagkatiwalaan mo sa Kanya ang mga bahagi ng kwento mong hindi mo pa nauunawaan. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa buhay mo ay tapat na tatapusin ito. Lahat ng daang nililikha niya ay patungo sa pagtubos. Kahit maligaw ka ng landas, alam niya kung paano ka ibabalik. Kaya huminga ka ng malalim, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Basta't magpatuloy ka, isang hakbang sa bawat araw na ang mata ay nakatuon sa Kanya na palaging nasa tabi mo. Dahil sa huli, ang pinakaimportante ay hindi kung gaano kalayo ang narating mo, kundi kung sino ang naging ikaw habang tinatahak mo ito. At kapag lumingon ka, makikita mong kahit sa mga paghihintay, sa mga liko, at sa pinakamahihirap na panahon, hindi ka kailanman nawalan. Nasa landas ka ng Diyos sa buong panahon at sa lahat ng iyon, unti-unti kanyang inilalapit sa kanyang puso.